Magandang araw sa inyong lahat. So sa bahaging ito ay makikilala at kilalanin natin ng lubusan ang wika. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw upang ipahiwatig o ihatid ang nais sabihin. Isang halimbawa nito ay ang magkasintahan. Sabihin ng kanyang nobyo sa kanyang nobya na mahal kita at sasagot naman ng kanyang nobya na mahal din kita. So pinapahiwatig nila ang kanilang nararamdaman sa bawat isa gamit ang wika. So ngayon, dumiretso naman tayo sa susunod kung saan nagsimula ang wika. Walang tao o aklat man ang nagpapatunay na kung saan nag-ugat talaga ang wika. Pero ayon sa iba't ibang manunulat at yurista, may pinagmulan ito. Ngunit ito ay nakabatay o nakaayon sa kung saan nagsimula ang salita o ang paniniwala. Kagaya ng sa Egyptian, so sila ang pinakamatandang lahi, sila ang pinakaunang lahi, so sila ang mayroong pinakamatandang wika at si Haring Tut ang manilika ng pananalita sa kanila. Pero ayon kay Darshna Chage, isang manunulat, sa China, meron silang tinatawag na si Tianzhou, son of Heaven, na kung saan siya ang nagbigay ng wika at kapangyarihan. Pero sa Japan, may tinatawag din silang Amaterasu, na kung saan ito ay manlikha ng wika para sa kanila. Meron din tayong tinatawag na Genesis story or divine theory, na kung saan sinasaad nito na ang Diyos ang naglikha o nagbigay ng wika sa buong katauhan. Meron din tayong sa Babylonians, meron silang God Nabu, na kung saan si God Nabu ang nagbigay sa kanila ng wika. At ang panghuli ay sa Hindu. Meron silang tinatawag na Sarvasti, isang goddess o isang babaeng Diyos, asawa ni Brahma, kung saan ito ang nagmula o siya ang pinagmulan ng wika. So, yun lang ang mga ilang halimbawa na paniniwala na kung saan nagsimula ang wika. Pero uulitin ko, walang aklat o tao man ang nagpapatunay na kung saan nagsimula ang wika. So, yun lang, dito nagtatapos ang aking diskusyon. Magandang tanghali sa lahat. Ako nga po pala si Zyla Erica J. Baba at tatalakayin natin ngayon ang definisyon ng wika. Una, ayon kay Edward Sapir, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mithiin. Pangalawa, ayon naman kay Carroll, ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo at tinatanggap ng lipunan. Ito ay resulta ng unti-unting paglilinang sa loob ng maraming taon at pagbabago sa bawat henerasyon. Ngunit sa isang panahon ng kasaysayan, ito ay tinutukoy na isang set ng mga hulwaran ng gawi na pinag-aaralan o natutunan at ginagamit sa iba't ibang antas ng bawat kasapi ng pangkat o komunidad. Pangatlo, ayon kay Todd, ang wika ay isang set o kabuuan ng mga sagisag na ginagamit sa komunikasyon. Ang wikang ginagamit ng tao ay hindi lamang binibigkas na tunog kundi ito ay sinusulat din. Ang tunog at sagisag na ito ay arbitraryo at sistematiko. Dahil dito, walang dalawang wikang magkapareho, bagaman ang bawat isa ay may sariling set ng mga tuntunin. Ang pang-apat ay si Buen Suceso. Ayon sa kanya, ang wika ay isang arbitraryong sistema ng mga tunog o ponema na ginagamit ng tao sa pakikipagtalastasan. At ang panghuli ay si Tumangan. Ayon kay Tumangan, ang wika ay isang kabuuan ng mga sagisag na panandang binibigkas na sa pamamagitan nito ay nagkakaunawaan, nagkakaisa at nagkakaugnay-ugnay ang isang pulutong ng mga tao. Magandang tanghali sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang iba't ibang teorya sa wika. Teoryang Bawaw. Isang teoryang ginagayang mga tunog na nililikha ng mga hayop gaya ng tahol ng aso, tilaok ng manok at iba pa, at ng mga tunog ng kalikasan gaya ng ihip ng hangin, patak ng ulan at iba pa.
teoryang pupu. Tinutukoy nito sa mga paggamit ng bibig na kung saan nilikha ang mga tunog na galing sa dala ng emosyon tulad ng saya, lungkot, galit at iba pa. Teoryang ding-dong. Itinutukoy nito ang mga sariling tunog ng lahat ng bagay sa kapaligiran tulad ng tug-tug ng tren o tik-tak ng orasan. Kasunod nito ay ang teoryang yamyam. Ang teoryang yamyam, ito ay isang uri ng teorya na ang wika ay mula sa pagkumpas ng maestro ng musika at sa bawat kumpas ng kanyang ginagawa, lumalabas sa kanyang labi ang mga nasabing tunog hanggang ito ay maging ganap na wika. Mga halimbawa niyang teoryang yamyam. Isa dito ang pagkumpas na o pagkaway, pagwagayway ng kamay ng tao tuwing ito ay magpapaalam. Sa larawan na iyong nakita, may isang maestro na nagkukumpas ng musika. So ito ay halimbawa ng teoryang yamyam. Halimbawa rin ang isang referee na nagkumpas ng kanyang kamay sa kung ano ang senyas nito sa isang laruan na basketball. Ang ibang halimbawa nito ay ang pagsinyas ng pagsang-ayon ng isang tao na ipinapakita sa pagbibigay nito ng isang senyas o thumbs up. Kasunod, teoryang Yoheho. Ang teorya ay tungkol sa tunog na nilikha gamit ng puwersang pisikal kung saan natuto ang mga tao na magsalita dahil sa nakalikha sila ng tunog kapag gumagamit sila ng puwersa o lakas. Ayon sa teoryang ito, ang pagsasalita ng tao ay bunga ng puwersang pangkatawan. Halimbawa nito ay ang tunog ng nililikha kapag sumipa o sumuntok ang tao kapag nagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ang mga halimbawa ng tunog na ito ay bug, ya, pak, hey, hu, at iba pa. Ayon din dito, ang pagsasalita o tunog na mula sa bibig ay nangangailangan ng kasabay na aksyon. Ang kasunod ay teoryang Tararabumdiay. Ang teoryang ito ay nagsasabi na ang wika ng tao ay galing sa mga tunog na nilikha sa mga ritual na nagbabago-bago at binigyan ng ibang kahulugan katulad ng pagtanim at iba pa. Ang kasunod na tatalakayin natin ay iba't ibang pananaw sa wika. Sinabi ni Virgilio Mario na kung ano ang wika mo, iyon ang pagkatao mo. Kung ano ang sinasabi at wikang sinasalita ng tao, yun din ang uri ng pagkataong mayroon siya. Nahulma ang pagkatao ng isang individual mula sa kanyang pag-uugali, paniniwala at pamamaraan ng buhay na maaring bunga ng lipunang kanyang kinabibilangan. Ang halimbawa dito ay isang bata na namumuhay sa masalimuot na pamilya kung saan madalas niya nasaksihan ang pag-aaway ng kanyang mga magulang kung kaya't palagi siya makarinig ng mga salitang di kanais-nais at pagmumura. Sa paglaki ng bata, maaari niya itong matutunan dahil sa impluwensya ng kanyang kinalakihan. Impluwensya ito ng kinalakhang lipunan kaya kung paano magsalita at anong ang paggamit ng wika ay larawan din ng ugali. Bagaman pamilya ang unang may malaking ambag sa paghubog ng pagkatao, ngunit ang patuloy na pakikisalamuha sa lipunan ay madudulot din ng higit na ambag sa pagiging tao. Ang kabatiran sa isang wika ay kabatiran din sa lipunan na ginagamit ng wikang ito.
Karaniwan na ito ay napapansin sa karanasan ng mga Filipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Halimbawa, ang mga Overseas Filipino Worker o OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia na nagkikita sa isang hotel. Kung napapansin ni OFWA na si OFWB ay may puntong Filipino o kahit anong wika sa Pilipinas, sa pagsasalita, tatanungin agad ito ni OFWA kung taga-Pilipinas ba siya at taga saan sa Pilipinas. Magkakamustahan sa isa't isa at bahagi sa magiging paksa ang pag-uusap ay Pilipinas. Sa puntong ito, ang Pilipinas bilang kanilang common na lipunan ay nagsisilbing tulay sa kanilang komunikasyon. Tiyak pa, gagamitin nila ang wikang Filipino sa pag-uusap. Ang pag-uusap ng dalawa ay palatandaan ng pagkakaroon ng magandang ugnayan kahit hindi pa nila kilala ang bawat isa. Ayon kay Trudeau, ipinahayag sa sitwasyong ito na hindi lamang simpleng pagkukomunikasyon ang wika. Isa rin itong pinakamahalagang paraan sa pagbuo at pagpatibay ng koneksyon at relasyon sa ibang tao. May binanggit si Trudeau 2000 na dalawang aspekto ng gawi sa wika na mula sa panlipunang punto de vista. Ang una ay ang tungkulin ng wika sa pagbuo ng panlipunang relasyon. Sa unang aspektong ito, isang instrumento ang wika sa pagkakaunawaan at pagbuo ng ugnayan sa isa't isa. Ang pangalawa naman ay ang papel ng ginagampanan ng wika sa paghatid ng impormasyon tungkol sa tagapagsalita. Ang ikalawang aspektong ito naman ay nagsasabing tagapaglarawan ang wika sa gumagamit nito. Malinaw na ang dalawang aspekto ng lingwistikong gawi na ito ay mga refleksyon ng katotohanang mayroong malapit na interrelasyon sa pagitan ng wika at lipunan. Ang kasunod na pananaw ay ayon kay Tumangan, ang wika ay isang kabuuan at nang sagisag ng panandang binigkas na sa pamamagitan nito ay nagkakaunawan, nagkakaisa at nagkakaugnay-ugnay ang mga isang pulutong ng mga tao. Ginagamit ito sa komunikasyon, bagaman ang wika ay primaryang sinasalita at hindi sinusulat, subalit sa paglalaganap ng teknolohiya at ambag ng pagbabago, naging esensyal na rin ito sa pagsulat ng anyo nito. Halimbawa dito sa lipunan ng negosyador, pangkapayapaan at negosasyong pangkapayapaan o tinatawag na peace negotiator and peace negotiation. Ang pagsulat ng wika ay esensyal upang mandokumento ang pagkakasunduan at anumang resolusyon. Kaya sa kasalukuyan ang pag-unlad at pagsulat ng medium at sa kalaunan ang sistema ng paglimbag ay naging daan na sa pagtatala ng mga impormasyon. May iwasan nito ang pagkatanggal dito na hindi pagkakaunawan sa pamamagitan at paggamit nito bilang instrumento sa ugnayan ng lipunan ng mga tao. So mahalaga ang wika lalo na sa negosyo para ang iyong makanegosasyon ay magkakaintindihan kayo at magkakaunawan. Ang kasunod naman ay ang Malinowski. Ayon sa kanya, ang wika ang pusod ng sangkatauhan at kabaitan. Dahil ang wika ang pangunahing kaisipan ng pagkakaisa at pagkikipagtalamitam, ito ang isang kailangan na kasangkapan para sa pagbuo ng pagkakaisa ng lipunan, sapagkat kung wala ito, imposible ang pinag-isang panlipunang kilos. Ayun lamang po. Maraming salamat.